Hebrews chapter 12. Simulan natin sa 12 hanggang 29. Medyo mahaba-haba pero makipagtiis po kayo mga kapatid. Hebrews 12. Hebrews chapter 12, verse 12 hanggang 29. Wherefore, lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. So yung nangihina, yung nalulupay pa yung kamay, yung wala ng lakas, ay kinakailangang magpalakas, magpanumbalik ng lakas. Okay? Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. For ye are not come unto the mountain that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than of Abel. See that ye refuse not him that speaketh. For if they escape not who refuse him that spake on earth, much more if we turn away from him that speaketh from heaven. Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be shaken, which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Last verse, for our God is a consuming fire. Manalangin po tayo mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Mangusap ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan samantalang kami po'y nakikinig. Maintindihan namin ang iyong mensahe at may sa pamuhay po namin ito, lalo na sa mga panahong mapanganib, sa mga huling panahon na kung saan kami ay nalalapit sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang pagpapalang espiritual, ang biyaya mo sa araw na ito. Pagdapatin mo kami, in Jesus' name we pray. Amen.
Makakapo na kayo. Ang Hebrews chapter 12 ay paalala sa bawat isa po sa atin na huwag nating sayangin ang biyaya na ating tinanggap. At ito ay isang patunay na you can lose your salvation. Pwedeng mawala ang kaligtasan sa iyo. Taliwas sa paniwala ng ilang mga Christians that once saved, always saved. Once na ikaw ay naligtas na, ligtas ka na forever. So kahit anong mangyari, wala ka ng pangamba, your salvation is already secure. Pero yung bersikulo na ito, kung unawain natin yung mga binasa natin, ito ay reminder sa bawat isa sa atin na kinakailangan manatili tayo sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoon Diyos. At kung ating babalikan yung mga mahalagang bersikulo po rito na binabanggit sa verse 12, ang sabi rito, strengthen hands that are weak and knees that tremble. Cut through and make smooth straight path for your feet, so that the leg which is lame may not be put out of joint, but rather may be healed. So kung ikaw man ay nangihina, kung ikaw man ay nawawalan ng lakas, kung ikaw man ay nalulupaypay, kinakailangan palakasin mo ang sarili mo sa tulong ng ating Panginoon. Bakit? Kasi mayroong araw na siya'y babalik. Mayroong araw na siya'y darating. At sila na nag-iintay sa Panginoon at nagpanibago ng lakas, ang siya lamang makakwalify sa kanyang pagparito. Kaya nga mayroong talata sa Isaiah na sinasabi doon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung mga naghihintay sa Panginoon, kinakailangan magsipanumbalik na kanilang lakas. Yung mga naghihintay sa ating Panginoon, ang sabi po rito sa verse 14, continually pursue peace with everyone and the sanctification, without which no one will see the Lord. Pinapaalalahanan tayo na hanapin natin, i-pursue natin yung kapayapaan sa lahat ng tao. Ini-encourage tayo ng Bible na hanapin natin yung kabanalan, yung consecration, yung buhay na matuwid, yung buhay na sakdal, without bitterness, walang galit, walang puot sa kapwa. Hanapin natin ang kapayapaan. Bakit? Dahil darating ang Panginoon. At kung sino man ang wala nito, hindi niya makikita ang ating Panginoon Diyos. So, follow peace and holiness with all men, because without this, no man shall see the Lord. Another reminder in verse 15, see to it that no one falls short of God's grace, that no root of resentment spring up and cause trouble, and by it many be defiled. Huwag tayong mahulog, huwag tayong makahulag po sa atin ang biyaya ng ating Panginoon. Baka sumibol sa ating puso ang kapaitan, ang kasalanan, ang pagbalik doon sa dati nating buhay. At maging ground, maging dahilan ito na sa kanyang pagbabalik ay hindi po tayo makasama. Because only those who are righteous and those who walk in righteousness, lumalakad sa salita ng Panginoon, lumalakad sa katuwiran, ang kukunin niya. So malinaw sa atin ang mga paalalang ito. Maraming beses na tayo nakarinig ng mga pangaral. Pinapaalalahanan tayo
tumalikod sa kasamaan, tumalikod sa kasalanan, tumalikod sa impluensya ng mundo ito. Huwag manatili ang puot, ang galit sa puso. Follow peace and holiness with all men. Kung ikaw ay nang lulpaypayo o nanghihina, huwag kang manatili doon, magpakalakas ka, manalangin ka, ma-revive ka, encourage yourself in the Lord. Ang kanyang espiritu ay available, walang dahilan para tayo manatiling lugmok. At meron kang moral obligation sa sarili mo to work out your salvation. Work out, not work for. You cannot save yourself. Ang kaligtasan, biyaya ito ng ating Panginoon. Pero bakit work out? Since you are already saved, naligtas ka na, mamuhay ka na gaya ng isang ligtas. At ano ba yung taong ligtas? Namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa kanyang salita, lumalakad sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yung taong ligtas, namumuhay ng consecrated life. Yung taong ligtas, namumuhay sa kapayapaan, namumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ito yung nararapat sa bawat isa sa atin. And we have no time left. Napakaliit na ng ating panahon upang igugol natin ang buhay na ito sa mas makabuluhan at mas kaaya-ayang pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon, because Jesus Christ can come at any moment. Maaari siyang dumating sa anumang oras mula ngayon. At habang hindi pa siya dumarating, narito tayo sa panahon ng biyaya. At salamat sa Panginoon, hindi pa siya dumarating. Nakakaten pa tayo ng Bible quizzing tournament. Kung hindi pa siya darating, magkakaroon pa tayo ng Thanksgiving sa December. Kung hindi pa siya darating, marami pa tayong upcoming activity na paparating kung hindi pa siya darating. Salamat kung medyo magtatagal-tagal pa, pero hindi nga natin masabi kung kailan. Pero habang narito tayo sa biyayang ito, gamitin natin yung panahon na ito. Samantalahin natin yung panahon na ito because the days are evil. At ito lamang yung panahon na pwede natin ipaglingkod sa Diyos. Because tomorrow might be too late. Maaring hindi na dumating ang bukas, or maaring hindi tayo sikatan ng araw, maaring wala na tayong lakas bukas, pero samantalang na sa atin yung pagkakataon, samantalahin natin mga kapatid. Huwag daw natin gayahin si Esau na dahil sa kakarampot na pagkain, pinagpalit yung kanyang birthright. At nung ma-realize niya na wala na yung blessing sa kanya, doon lang siya tumawag, doon siya dumaing, pero ano sabi ng Bible? Tumangis man siya, wala na magawa dahil nawala na sa kanya yung biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, habang nasa atin yung opportunity, habang nasa atin yung grace, yung biyaya, tinatawag ito na blessed opportunity. I-grab mo yan dahil yung bukas hindi po natin hawak. Kung ating titingnan ang mga nangyayari po sa ating panahon, maraming speculation kung saan nahantong ang mga kaganapan po ngayon. There's so many speculation about where this global conflict and crisis is leading us. Saan tayo dadalhin? Global economic war and crisis, nakikita na natin, na-experience natin. China versus India, pagdating sa production, versus America, laban sa ibang mga bansa na nagko-compete. Sinong malakas? Sino ang may control sa market? Geopolitical control. Yung mga makakapangyarihang bansa, naggigrian sila. Sino ang mayroong control sa Asia? Sino may control sa Africa? Sa mga kontinente ng mundo? Nakikita ba natin yan? Natural disasters. Hindi natin mapigilan. Dumarating.
mga banta ng kalikasan sa ating paligid, sa ating panahon. Mga salot. Na kamakailan lamang ay naranasan natin, ngayon lang natin naranasan sa buhay natin. COVID-19. Yung mga kabataan hanggang ngayon, hindi sila, parang may nawala sa kanila. Marami sa kanila hindi naka-experience ng high school graduation, college graduation. Marami sa kanila na parang may nawalan 2 taon ba? Na hindi na maibalik. Okay? Ganon din naman tayo, mga adult. Hindi mo nagtatapos dyan. Meron pang mga paparating na salo na labas na sa ating kontrol. Kung kailan yun, we don't know. Kung magkakaroon ba ng outbreak, kung magkakaroon ulit ng pagkalat ng mga salot sa ating panahon, nagiging madalas yung pag-ulit ng mga salot na yan, mga kapatid. Natural disasters, pestilences, religious war, digmaan na ang dahilan ay ang paniniwala, ang reliyon. Sa mga politicians and world leaders, this could lead to World War III. Yan ang sinasabi nila. Kung makikinig kayo sa balita, gaano katindi yung tension ngayon? Hindi ko alam kung familiar kayo doon sa phrase na ginamit ni Netanyahu, Operation Rising Lion. Narinig nyo yung balita? Naiintindihan nila yan kung ano ibig sabihin niya. Dahil yan ay hinango sa Bible. Sa Numbers chapter 23 verse 24, ang nakalagay doon, yung mismong salita na rising lion. Behold, a people rises up like a lion and lifts itself up like a lion. He will not lie down until he devours the prey and drink the blood of the slain. Alam niyo, yung rising lion operation na yan, mula sa bibig ni Netanyahu, ibig sabihin niya, kagaya kami ng liyo, hindi kami titigil hanggang hindi namin kayo mapatay. Alam mo ng ano yun, ng Iranian yung ibig sabihin. Sila rin naman, yung mga Iranian, yun din naman ang kanilang chanting araw-araw eh. Death to Israel. Kaya talagang patayan ito mga kapatid. Ngayon, saan ito pupunta? Ilang dekada lang merong paguluhan dyan sa Middle East. Sino mang involved? Yan pa rin naman. Yung mga yan. Pero patindi ito ng patindi. At ang speculation ng ilang mga politician at world leader, this could lead to World War III. Nakikita nyo sa balita kung gaano karaming istruktura na ang nawasak. Mga bata matatanda na damay sa gera. Mga tao naglilisanan papunta doon sa bundok. Ang bitbit lamang ay ilang pirasong gamit. Walang makain, walang mainom. Makikita mo yung mga bata na naging ulila dahil ang kanilang mga magulang ay namatay. Nag-aagawan sila sa mga supply na pagkain. Hindi natin masyadong nararamdaman dahil wala tayo doon, nakikita lang natin sa balita. Pero dito, tayo nagtatabaan. Dito tayo nagtataasan ang sugar sa pagkain. Sila doon walang energy, walang lakas. Dito ang tubig na sasayang natin, pinagdadaroan lang natin, nilalangoyan natin. Doon, tubig na may kulay, iniinom nila. Dahil sa kawalan. So to the politicians and world leader, this could lead to World War III. To the business sector, this could lead to a global recession. Crisis. Pandaigdigang kahirapan. Makakat yung supply chain. Yung mga barko na nagdadala ng mga produkto, sa ngayon, meron silang competition, merong economic war, pero kapag nag-escalate itong gerang ito, cut yung mga supply na yan.
ang bawat bansa nasa survival mode. Ba't maraming padadala yung goods namin yan sa inyo? Eh, kailangan namin ito at gera na. Eh, saan ba galing yung mga produkto natin? Ang dami ang galing sa ibang bansa. Yung bigas nga natin, inaangkat pa natin sa ibang bansa dito sa Asia. Sa bagay, maganda na rin magkaroon ng gutom dito para magpayatan yung mga o bumaba yung sugar ng mga nagtatabaan. But this could lead to global recession. Listen, to the Muslim world, this could lead to the coming of the Al-Mahdi. Kasi ang paniwala nila, sila yung inaapi. At sa panahong masalimuot, at ang mga Muslim ay pinahihirapan, ito daw yung panahon na lilitaw ang Al-Mahdi, yung tinatawag nilang Savior nila. Kaya laban ito ng worldview. Sa pananaw ng mga Muslim, sila yung inaapi. At kinakailangan nila ng deliverer. Pero sa pananaw ng mga Hudyo, to the Jews, this could lead to the revelation of the Jewish Messiah. Dahil ang pakiramdam naman at ang worldview ng mga Hudyo, sila naman yung inaapi. Kaya minsan, nagugulo ka na lang eh. Pag binuksan mo, Al Jazeera, dahil ang may-ari, Muslim. Ang kampe doon sa, sa Muslim. Pagka binuksan mo naman, Fox News, dahil Amerikano ito. Ang balita naman, kampi sa mga Hudyo. Hindi mo malaman kung sino. Pero pareho silang may speculation. To the Jew, this could lead to the revelation of the Messiah. This could lead to the rebuilding of the third temple. Ngayon, pinagtagapan ko yung balita, sabi ko, meron tipping point dito eh. Pwede mangyari. Nag-speculate din. Alam niyo bakit? This could lead to the rebuilding of the third temple. Sa dami ng mga misay na lumilipad, pag may naligaw dyan at tumama doon sa Dome of the Rock, sa temple ng Muslim, di wasak yun. Wasak yun. Isa na tumama doon. Pag nawasak yan, mag-isip ka, anong tatayo dyan? Hindi natin alam. Speculation like that eh. Pero maraming pwedeng mangyari. At alam natin kung ano ang expectation ng mga Hudyo. Once the third temple is revealed, alam na natin ang kasunod niyan, mga kapatid. So to the Jew, this could lead to the revelation of the Jewish Messiah. To most Christians, this could lead to the appearing of the Lord Jesus Christ. Naniniwala yung mga Christians. Kaya ngayon, marami na namang mga nagpo-post dating ng Panginoon, ginagamit nila yung mga gera na yan, ginagamit nila yung Israel, ginagamit nila yung mga pagputok na mga bomba na yan. Pero it's all speculation. Hindi natin alam yung araw, hindi natin alam yung panahon, hindi natin alam yung bukas kung anong mangyayari, pero ito yung tiyak. Ito yung totoo na dapat panghawakan natin. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Walang isang kudlit ng kasulatan na hindi mangyayari. Lahat ng iyan ay nasusulat. At ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. At totoo ang salita ng Diyos. When these things begin to come to pass, look up, for your redemption is near. Malapit na, mga kapatid. At yung mga bagay na inihula, matagal na panahon ng sinalita, ay nasasaksiyan nating nangyayari sa ating panahon. Kaya kung meron mang panahon na kung nangihina ka, dapat ka magpalakas, ito yun. Kung meron mang panahon na merong bitterness sa puso mo, kung meron mang panahon na dapat ka magpatawad, ito yun. Kung meron mang panahon, mga kapatid,
na dapat kong talikuran yung mga masamang gawain. Ito yun. Bakit? Dahil ang sabi ng Bible sa huling araw, yung mga matuwid, lalo magpapakatuwid, at yung mga masama, lalo magpapakasama. Saan ka lalagay? Nakikita mo na yung panahon. Nakikita mo na yung nangyayari sa ating panahon. Ngayon, kung babasahin po natin ang Matthew chapter 24, open your Bible in the book of Matthew. Verse 29, 24-29. And the Lord God took, Matthew 24-29. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Ano sabi diyan? May tribulation daw in those days. Ngayon, itong prophecy na ito, pwedeng naganap yan sa panahon ng mga alagad nung first century church. Okay? Pero yan ay pwede rin pumatungkol sa huling araw bago dumating ang Panginoon. In those days, after the tribulation of those days, ibig sabihin, sa mga araw na yun, ngayon, ano yung mga araw na yun na may tribulation? Ano ba yung tribulation? Matinding kapigatian. Matinding kahirapan. Ano sabi dyan? The sun shall be darkened. Hindi dahil mawawalang araw, kundi yung araw ay magdidilim. Kung ano man yung cause nun, maraming pwedeng dahilan. Pwedeng magdilim ang araw dahil may makapal na ulap. Kagaya pag may bagyo, di ba? Nagdidilim ang araw, natatakpan ang ulap. Pwedeng magdilim ang araw dahil sa eclipse. Pag natakpan niya ng buwan, nagdidilim yan, di ba? Okay. Pwedeng magdilim ang araw dahil sa makapal na usok, galing dito sa kalupaan. Kagaya ng pagsabog ng bulkan. Pag sumabog ang bulkan, mag-produce yan ng abo, papasay papawid, at yung abo na yon, babalot sa atmosphere, matatakpan ng araw. Kagaya ng nangyari noong 1991, nung pumutok yung pinatubo. O 1990. 91, di ba? Pumutok yung pinatubo. Biglang nagdilim eh, kasi natakpan yung araw ng alabok. Pwedeng magdilim ang araw because of nuclear explosion o pagkasabog ng mga fossil fuel. At ito, nasaksiyan ito nung gera sa Gulf War noon, nung pinasabog yung mga oil well. Di ba? Nagsabugan yun, pinasabog. Tapos yung makapal na itim na usok, kala mong gabi dahil natakpan yung araw. So kung ano man yung dahilan, marami yun, hindi natin alam kung ano yung exact fulfillment. But in those days, after the tribulation, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light. Siyempre, apektado ang araw, apektado din ng buwan. Ano yung kasunod? The stars shall fall. Ito yung iniisip ko, paano? Ang stars kasi, ano yan eh, very, ano yan eh, di ba? Distant, malayo. Ano yung, yung sun natin is a medium-sized star. Kung star shall fall, kung literal yun, ay baka hindi pa tumatama sa mundo, papalapit pa lang, wala na tayo. Pero ano yung stars na yun? Nung pinapanood ko itong bomba ng Iran at Israel,
Makikita mo parang mga bulalakaw, mga bituin. Noong unang panahon kasi hindi naman naintindihan pa ng mga tao yan eh. Ang perception nila eh, star eh, na bumabagsak eh. Tignan nyo, sa dami ng mga drone, sa dami ng mga missile, mga rocket na bumabagsak, kala mo talaga mga bulalakaw. Is this the fulfillment? A star shall fall? Now, when I check the Greek word for heaven, the powers of the heaven shall be shaken. Yung Greek word nun ay Uranus. Uranus. Yung Uranus ang pinagkunan ng chemical name na uranium na number 1 component in making a bomb. The power of Uranus shall be shaken. The power of the heaven shall be shaken. Hindi lang yung lupa ang nayayanig. Yung kalangitan, di ba? Yung Iron Dome, sasalubungin yung missile to sa itaas. Pagdating doon, boom, sakop. Yanig ang kalangitan. Yanig ang kalupaan. The powers of the heaven shall be shaken. Now, if you will open your Bible in the book of Revelation chapter 6, ito ang mababasa natin. Revelation chapter 6. Simulan natin sa verse 2 o verse 1. Ang sabi rito, Then I saw as the Lamb broke one of the 7 seals. Yeah. And I saw when the Lamb opened one of the seals, bali pito ito eh. And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. Tapos verse 2, inireveal yung unang seal. Verse 2, ano ang nakita? I looked, and behold, a white horse, whose rider carried a bow, and a crown was given to him, and he rode forth, conquering and to conquer. Kung ano yung interpretation ng white horse, dalawa ang pwede natin kapahulugan. Ang sabi ng ilan, yung white horse daw ay a symbol of religion. Pero ang white horse can also mean peace. Di ba? Kapag surrender ang winawagayway. Kulay puti. Ibig sabihin nun, suko na, peace na tayo. Pero pag anong winagayway mo, ay wala tayong white flag. Pwedeng red. Pag red ang winagayway mo, o kaya nga yung Philippine flag, pag binaliktad mo yan, at red ang sa ibabaw, war yun mga kapatid. So, peace can mean, a white can mean peace or religion. Kasi wala namang religion na magsasabing kaguluhan. Lagi sinasabi ng religion ay peace, di ba? Kaya nga, kahit Islam, say religion of peace. Ang Christian, ganun din. So, white horse, kulay puti. Ibinigay sa kanya ang bow at siya ay nanakop. Ngayon, take note verse 3. When the second seal was opened, sa verse 3, saying, do not, chapter 6. Sa verse 3, and he broke the second seal, I heard the second living creature called out, Come, and another, a fiery red horse, come out, and its rider was empowered to take peace from the earth, so that men would slaughter one another, and a great sword was given to him. So ano yung pangalawang lumitaw? Kabayang kulay pula. Nung lumitaw ito, ano ang nangyari? Yung rider
inalis niya yung kapayapaan. So kung yung wife ay peace, kung yung wife ay nagpo-promote ng kapayapaan, ito naman, war. Inalis niya yung kapayapaan. Alam niyo na yun, kapag inalis yung kapayapaan, ang kasunod nun, gera. Kabalik na rin yun eh. Huwag na tayong pumunta sa global scene eh. Sa bahay na lang eh. Alisin mo yung peace. Di ba? Gera, si nanay, si tatay. Sa magkapatid, alisin mo yung peace. Sa church, alisin mo yung peace. Di ba? Hindi tatayo eh. Magulo kung walang kapayapaan. At ito po ang nangyari. When the second seal was opened, may lumitaw na red horse at siya'y binigyan ng kapangyarihan na manakop at alisin ang kapayapaan sa mundo. So that men would slaughter one another. Magpapatayan sila. Then another horse, pangatlo, ang sabi dito, when he broke open the third seal, I heard the third living creature call out, "Come!" I looked, and behold, a black horse, and the rider had in his hand a pair of scales, timbangan. And I heard something like a voice in the midst of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine." Meron siyang hawak na timbangan. Ano ba ang sinisimbolo ng timbangan? Di ba? Komersyo, commerce. At alam natin, ito yung aftermath ng conflict, ng war. Kapag merong gera, maraming mamamatay, magmamahalan ng mga bilihin, mawawalan, magkukulang ang supply, at kung meron mang supply, napakamahal. Ewan mo kung may nakasurvive dito panahon ng hapon. Ikaw lang ba, Kalyopso? Wala ka Kwento lang sa akin ito. Nung panahon ng hapon, sako-sakong pera, ang mabibili mo ay kakapiranggo. Totoo, Sister Sally? Ibig sabihin walang value. At ito'y nangyayari maging sa ibang bansa. Yung payo-payo na pera ako, naabutan pa yung nakaipak sa bahay. Di ba? Ang daming pera, walang value. Ngayon pa lang, di ba? Ngayon, yung buying power ng pera natin, may nabibili ka pa. Pero mga kapatid, pag nagkaroon ng recession, pag nagkaroon ng depression, babagsak ang value niya. Kasi ang papel, ang tawag yan, payas. Ano pronunciation nun? Fiat? Fiat money. Walang value yan eh. Oo. Mabuti pa yung gold, yung ginto. Pero yung papel na pera, ano yan, nakasalalay yan sa yung value niya, nakasalalay sa economy ng bansa. Pag bumagsak ang economy, walang value yan. Kaya yung mga nag-iipon sa bangko, may pera sa bangko, sa panahon ito, medyo unstable yung sitwasyon natin. Kung meron kang magagawang paraan, Sister Mariel, na-convert yung pera mo sa ma-convert sa something na magagamit mo in times of crisis. Kasi mawawalan ng value yan. Mawalan ng value yan. Gagaya ng nabanggit dito, mga kapatid. If this conflict will lead to World War III, hindi humiro yan. Gastusin na. Ngayon, ito. Paano mo makakonvert yan sa mas, konkreto at solidong value? Lupa, ginto, pila, ano pa? Deep well, hayop na mapaparami. Kaya lang problema mo naman dyan, pag marami ka niyan, at marami na nagugutom, ikaw din ang pupuntahan. Nagkawin sa'yo yan. Kala natin ganun lang yung solusyon,
pag nagkaroon ng conflict, hindi mo biro ito. Hindi ko alam kung totoo yung video o gawa-gawa lang. Mga bata sa war-torn country, kinakain damo. Damo kinakain, wala na makain. Tapos, may nagkwento sa aking matanda, nung World War II, survivor siya ng World War II dito sa atin, galing sila ng Manila, maraming mga naipit sa Manila, pumunta dito sa South. Yung madaanan daw, limas eh. Limas, kahit mga dahon ng bayabas, kung anong mga dahon na daw, pwede kainin. Kinakain. Sa gutom. Sa gutom. Kaya kayo mga bata na arte-arte kayo, dapat magsanay-sanay na kayo. So, pangatlong kabayo, pang-apat. Ito, pang-apat. The fourth seal, verse 7, when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature call out, "Come!" So I looked, and behold, an ashen or pale horse. And its rider's name was Death, and Hades was following with him. They were given authority and power over the fourth part of the earth to kill with the sword, famine, plague, and by the wild beasts of the earth. Yung pang-apat na kabayo, hindi, malinaw dito, hindi ito literal na kabayo, kundi events. Kaganapan. Ang unay kapayapaan, United Nations, world peace, kapayapaan, religion, missionary work, nagpapadala ng mga ng mission, this gospel of the kingdom shall be preached to all the world, outreach Judaism, Muslim evangelization, di ba? Ang dami. Promoting religion, ecumenical movement, nagkakaisa yung mga religion, magsama-sama tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo magtalo-talo. Then another event, pangalawang event, nagkaroon ng gera. Na ang sabi ng Bible, when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes. Nawala yung kapayapaan, inalis yung kapayapaan, gulo, gera. Pagtas ng gera, maghihirap ang tao. Pangatlong event. Pang-apat na event, maraming mamamatay. Saan mamamatay? Number 1, sword. Tandaan natin tapos na yung, may gera, pero bakit may mamamatay sa sword? Dahil sa gutom ang tao magpapatay. Papatayan niya. Do you remember Tacloban? Nung Ondoy ba yun? Yolanda? Di ba? Ginibat nila, pinasok yung mga bodega, yung mga grocery, at yung mga tao, nagsasapakan nagpapatayan dahil sa pagkain. Sa gutom. Sa gutom. Isipin nyo na lang, subukan nyo lang. Gutumin nyo na 5 araw anak nyo. Baka, tingnan naman gagawin niya. Ha? Sabi ko, biniro ko itong mga young people, itong mga quizzer. Magsisimula na tayo sa August ha. Magpe-prepare na tayo. Ang preparation natin, una, magpa-fasting tayo ng 3 days. Anong reaction ni Sydney? Hulo. 3 days fasting. Pero, ang pinag-usapan natin, yung event dito. Maraming mamamatay sa soul dahil pagpapatayan niya. Aga-agawan yan eh. Pangalawa, may mamamatay sa sakit. Hindi, bago yung sakit, gutom. May mamamatay sa gutom. Gaano kahabang panahon kaya itong gutom na ito? At gaano katindi ang kawalan ng supply para ang tao ay mamatay sa gutom? Tingnan niyo to Singapore.
highly urbanized state. Saan nakadepende supply nila? Kasi ano yan maliit lang yung Singapore Tapos wala silang mga taniman Saan sila nakadepende? So supply galing sa ibang bansa nakapalibot sa kanila. Paano kung makat yan? Wala na silang supply on their own. Middle East, ang daming bansa niyan highly dependent sa supply galing sa ibang bansa. Kaya doon, mas mura ang gasolina kaysa tubig. Bakit? Marami silang gasolina, marami silang langis, pero yung tubig nila kakaunti supply. Pagkain. Sis, di ba? Middle East kayo? Nagtrabaho kayo Middle East? Naintindihan niya. Iba ito. Maraming bansa dependent sa ibang bansa. Pag nagkaroon ng global crisis, takat yung supply, maraming mamamatay sa gutom. Alam niyo yung pagkamatay sa gutom na ito matindi. Bakit matindi? Ibig sabihin, ganun katindi ang kawalan para ang tao mamatay sa gutom. So sword, famine, pestilence. Bakit pestilence? Salot. Salot. Yung salot, narariyan na yan Nagpapahinga lang yan Tapos, aatake ulit Pag humina na yung immune system ng tao, babalik na naman yan. Kasi virus yan, dyan lang yan. Nag-ano lang yan nagtatransform ulit sa mas panibagong, mas potent na virus. Tapos, pag humina yung tao, i-infect niya, kakalat ulit. Nariyan lang yan. Hindi lang sa tao, sa hayop, di ba? Foot and mouth disease. Ano pa? Bird's flu. Ano pa? Bubonic plague. Yung mga sakit na yan, nariyan lang yan. Pero ito yung pang-apat. Bakit maraming mamamatay sa wild beast? Ano sa tingin ninyo? Bakit maraming mamamatay sa wild beast? Ano ba yung mga wild beast na yun? Na nakakamatay? Ahas? Ano pa? Lahat ng may kamandag. Sira ecosystem. Tapos ang tao, papalapit ng papalapit doon sa habitat ng mga hayop. Yung mga hayop ng mga wild, nabubulabog na sila, naglalabasan na. Oo. Siyempre, masisira yung habitat nila, magugutom yung mga yan, saan pupunta yan? Nakita niyo na yung taong nararatas. Nakita niyo na. Akala natin ang rabies sa aso. Ang aso na-infect lang din ng rabies. May mga rabies ang paniki. Pwedeng may rabies ang daga. Lahat ng mamas. Pwedeng magkaroon ng rabies ang pusa. Pwedeng magkaroon ng rabies ang aso. Papaano kung magkaroon ng outbreak na hindi natin na nasupil yan? Di ba yung nararabis na babaliw? Parang zombie. Di ba? Parang zombie. Darating yung time, merong virus na kala natin sa science fiction lang na yung zombie na palabas na kainin yung tao. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan dahil sa kagat ng hayop. Ngayon, paano kung wala yung gamot? Paano kung walang solusyon yan? Tapos, pag nakagat, nababaliw, mga hanggat, kakain din ng tao. Paano yung anak mo, na-infect? Ano gagawin mo sa anak mo? Habulin ka, kakainin ka ng anak mo. Hawa-hawa na kayo. Kaya sabi ko, science fiction lang ito noon. Ano lang ito noon yung tawag dyan, katang isip ka. Fourth seal. At ang sabi dito, 1/4 of the Earth's population shall be killed with sword, hunger, death, and wild beast. 1/4 ng populasyon ng mundo ay mamamatay. Ibig sabihin, sa bawat 4 na tao, isa rin mamamatay. So sa inyong 4,
Sa inyong apat, isa sa inyo. Sa inyong apat, isa sa inyo. O sa dami natin dito, yung ika-apat na bahagi mawawala. Sino dito apat kayo sa pamilya? Kami, apat kami. Si Lisa, ako, si Dea, si Kayin. Sino kayo sa amin apat? Ayun yun eh, 1/4. Kung 8 bilyon ang populasyon, isipin nyo, 2 bilyon mawawala. 2 bilyon. Sabihin nyo, ay, may 6 billion pa naman. May 6 billion pa. Eh, swerte mo kung kasama ka sa 6 billion. Pero ito ang tatandaan natin. Kasi ito ay event pa lang. Event na mangyayari. Na yung mga mamamatay dito ay because of the event na mangyayari. Yung susunod na chapter 7, chapter 8, is all about God's wrath. Babagsak yung vials na may lamang puot o galit ng Diyos. So marami mamamatay because of famine, sword, hunger, death, and wild beast. Okay? When he opened the 5th seal, verse 9. Ano sabi dito? And when he broke open the 5th seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slaughtered because of the word of God and because of the testimony which they had maintained out of loyalty to Christ. Yung 5th seal, ito yung isang event na mangyayari sa mundo na yung mga mananampalataya kay Kristo ay ang gagawin. Papatay. Kaya? Kaya? Kaya yan, pastor. Kaya yan. Ako hindi natin masabi kung buhay tayo sa time na yan o kung mangyayari yan in the near future, na-experience natin. Pero, paano kung papiliin ka? Halimbawa, kayo, nauna ako, pinatay na ako, tapos ikaw na yung nagtitira. Wala na rin mama mo, kayo na lang ni ate mo. Tapos sasabihin sa'yo, patay na tatay mo, patay na nanay mo, ikaw ang susunod namin. Kung hindi mo i-deny si Kristo, ano sasabihin mo? Wala naman na si Papa at Mama. Ate, ano sasabihin mo? Nangyari ba ito sa kasaysayan? Nangyari ito sa 1st century church. Pinapili sila. Nangyari ito sa 2nd century church. Pinapili sila. Pinatay sila ng buhay. Sinunog. Pinahila sa kabayo. Pinakain sa leon. Pinugutan ng ulo. Ngayon, hindi natin ito pinapangaral para matakot tayo or para takutin kayo. Pinapangaral natin ito kasi ito yung nakasulat sa Bible. Na kung merong mang time na natitira na dapat nating ituwid ang ating mga lakad, dapat tayo maglingkod sa Panginoon, mamuhay ng may katuwiran. Kung merong mang panahon na kung ikaw ay nangihina na dapat ka magpalakas. Kung ang iyong paa ay hindi na makahakbang, na dapat mong iakbang at magpatuloy. Kung meron mang natitira pang sama ng loob o galit na hindi naman makakatulong para makarating ka sa kaharian ng Diyos, ito yung time na dapat nating ayusin ang ating mga sarili at lumakad tayo na may katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Now, when he opened the 6th seal, verse 12, I looked when he broke open the 6th seal, and there was a great earthquake. And the sun became black as sackcloth of hair, and the whole moon became like blood,
And the stars of the sky fell to the earth like a fig tree, shedding its late figs when shaken by a strong wind. Kahawig ba ng Matthew 24? Diba? Yan din naman yung nakasulat sa Matthew 24. After the tribulation of those days. Ayan, oh. The sun shall be darkened, the moon shall not give her light, the stars shall fall. The stars shall fall. Ito ang mahirap, mga kapatid. Kung nabasa mo ang Bible at hindi mo inunawa o binabaliwala mo kung ano yung mensahe niya, na yung fulfillment pala ay ayun na, pero binaliwala mo. At dumating yung panahon na tayo harap sa Panginoon at naubos mo na yung space of repentance, kahit mag-iiyak ka, wala na. Diba? Kahit ikaw ay tumawa, ay wala na. Ang sabi dito, mga kapatid, sa araw na yun, magkakaroon ng great earthquake, at yung earthquake na yun is so great that the island and mountain shall move out of its place. Gano'ng kalakas yun? Kapag yung mga bundok at mga kalupaan ay mayayanig, pinahintulot ba ng Panginoon na yanigin ang mundo? Nabasa po natin sa Hebrews chapter 12 na ang sabi rito, minsan pa. Ito ang sabi po rito. Chapter 12. Verse 27. Now, this expression, yet once more, indicating the removal of the final transformation of all those things which can be shaken. That is, of that which has been created, so that those things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Sinadya pala ng Panginoon, talagang nasabi once more, minsan pa, o sa muling pagkakataon, ay yayanigin ng Panginoon. Kung paanong niyanig niya ang kanyang bayan sa panahon ni Moses doon sa wilderness, bakit sila niyanig? Para ligligin sila at yung matira, matibay, na siya makakapasok doon sa lupang pangako. Yung phrase na once more, tumutukoy yan sa huling panahon. Sa huling panahon, meron shaking. Sino yung isi-shake? Lahat ng nilikha. Lahat ng nilikha. Kalangitan, isi-shake yan. Kalupaan, isi-shake yan. Ang tao, isi-shake yan, mga kapatid. Bakit kinakailangan i-shake? Bakit kinakailangan yanigin? Dahil ang sabi doon, upang yung dapat manatili ay manatili. Anong purpose ng shaking? Anong purpose ng shaking? Kung natutulog at merong danger, ba, tulog na tulog, humihili, tapos nasusunog yung bahay, paano mo gigisingin? Doon.
Dos, masumo. Ganun ba? Mga kapatid, pag mayroong panganib, nasusunod yung paligid, Gidos! Gidos! Gising! Diba? Kung si Sydney natutulog, ang cute ni Sydney, pinayagan, natutuwa sa kanya yung mga, yung mga quizmaster doon eh. Pero pinayagan siya matulog doon sa auditorium. Binigyan ng higaan, pinitulog ka rin. Kung siya natutulog, at merong danger, ganun din ba pag-isip mo? Sydney, gising mo. Sydney, lumilin to. Hindi, yayanigin mo yan. Oy, Sydney! Gising! Dahil merong danger. Alam nyo, hindi pinintulot ng Panginoon na yanigin talaga ang mundo. Pinintulot ng Panginoon na makita natin ito. Upang ugayin tayo. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung puputok ang banahaw, marami sa inyo mariripan. Marami sa inyo tatawag sa Diyos. Kung makita mo, hindi pa naman pumutok, pero kung makita mo yung umuusok at merong bumubugang-bugang gano'n, mariripan ka, sabi ko sa inyo. Kasi yan ang nangyari noong 1991. Nung pumutok ang pinatubo, puno ang PEC. Pati sa unahan, ang daming upuan na nilagay, dinagdag namin. Kasi yung nasishake mga kapatid, nagigising eh. Nagigising. Ang mundo ay sinishake. Bakit? This gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Ayaw pakinggan eh. Kaya meron talata sa Bible, ayaw nyo makinig sa akin saway, ayaw nyo makinig sa akin paalala. Anong ginagamit ng Panginoon? Kalikasan, baka sakaling makinig kayo. Baka sakaling tumawag kayo. Baka sakaling makuha ninyo yung attention. Makuha ko ang attention. So para saan ang shaking? It's for your own sake. Para ikaw ay magising. Ito na pala. Nangyayari. Ngayon, para saan pa yung shaking? Para saan yung shaking? Ang shaking ay test para makita mo sino yung matibay. Alam niyo yung mga produkto, lalo na pag yung mga may pangalan, dumadaan niya sa pinatawag na stress test. Stress test. Bago ilabas yung isang produkto, kinakailangan kasing mapanatili nila yung quality at yung tatak. Familiar kayo sa Shure microphone? Shure ba ito? Meron tayong Shure microphone dyan, di ba? Yung original na Shure microphone is very expensive. Mahal yun. Pero bago yan nilabas sa market, dumaan niya sa tinatawag na stress test. Paano nila ginawa yun? Tinaas nila ang microphone 6 feet above the ground, tapos pinapagsak yan. Tapos testing nila. Hello, mic test, mic. Oh, masira. Aayusin nila yun. Kukunin nila. Paano natin ito mapapatibay? Then, ilalap nila. Mic test. Oh, okay na. Matibay. Pero hindi ito nagtatapos. Another stress test, nilalagay nila sa box. Totoo ito. May sa box. Tapos kakalbin yun. Mic test. Oh, naku, nasira yung coil. Aayusin ulit yun. Patitibayin nila yun. Yung pangling stress test, hindi ko ma-record kung second level, basta inilagay nila sa mataas, tapos di-drop yung Shure microphone. Kung ano yung sira, kukumpunin nila yun at i-enhance nila, i-modify nila, patitibayin nila yan. Hanggang sa ma-perfect nila yung design. Kaya tinawag yan na Shure. Huwag nyo gagawin yan sa microphone natin. Kahit may tatak yan na Shure, hindi yan Shure. Tatak lang yan. Huwag nyo yung ibabagsak. Pero stress test, makikita mo sinong matibay kapag niyanig. Makikita mo kung sinong totoong Kristiyano, kung sinong matibay na Kristiyano. Kapag pinadaan mo sa pagsubok, nakatayo pa rin. Pag pinadaan mo sa kawalan, nagpupuri pa rin sa Diyos. Pag pinadaan mo sa karamdaman, sumasamba pa rin. Pag pinadaan mo sa kung anumang sitwasyon ng mundo,
hindi pa rin naapektuhan, naglilingkod pa rin sa Diyos. Ngayon, kung medyo nag-fail ka sa stress test na yun, ano gagawin natin? Yung nanghihina na kamay, di ba sabi? Strengthen. Yung nanghihina na paa, strengthen. Kasi wala namang ibang magpapalakas sa atin eh. Walang ibang magpapatibay sa atin kung hindi ang Espiritu ng Diyos na tumatang sa atin. That's why without the Spirit of the Lord, we cannot do it. We cannot survive kung walang Espiritu ng Panginoon. Dahil yung Espiritu ng Diyos ang siyang nag-empower sa atin at nagbibigay sa atin ng abilidad, kakayanan na maging matibay tayo sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan natin. Para saan ang shaking? Para makita kung sino yung matibay. Matira matibay. Pangatlo, para saan ang shaking? Para saan ang shaking? Alam ito ng mga nagtitinda. Di ba? Kung gusto mong dumami yung benta mo ng kanin, ang gagawin mo sa kanin, medyo bugagin, kasi yun yung tatakal mo. Huwag mo sisiksikin. Yung mga tinatakal-takal, di ba? Wag, kalusin mo lang. Pero huwag mong liligin kasi gusto mo lumaki yung profit mo. Para saan bang shaking? Alam niyo yung shaking? Kinokompress tayo eh. Kasi the more we're compressed, the more we become solid. Yeah. Di ba? Mas nagiging matigas, mas nagiging matibay, mas nagiging magulang. Mas nagiging magulang. Poste, tama si Brother. Kaya nga ito merong yung binavibrate, di ba? Kasi may mga hangin-hangin sa loob yan. Nagiging ampaw yun. So yung shaking, ginagawa yun, parang sumiksik. Walang hangin sa loob. Alam niyo yung maraming kristyano kasi ngayon may hangin eh. Ampaw. Puro yaman, puro forma, puro... Oo, ang gusto ng Diyos, maalis yung mga hangin na yun, pinukompress tayo. Pinukompress tayo. Inaalis yung mga impurities. Handa ka ba sa shaking? Nasi-shake ka ba sa mga nangyayari? O parang wala lang? Nasi-shake ka ba? Mas nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Mas nanananan ka ba? O kagaya sa panahon ni Noah, sila'y unaware, walang pakialam, nakapokus lang sila sa mga everyday routine nila. Pero kung alam mo salita ng Diyos, mga kapatid, maging matibay ka, manatili ka, lalo mong ilapit ang sarili mo sa Diyos. Kung hindi mo tiyak kung anong meron sa harap, di ba mas mas nananalangin ka, mas seryoso ka. Di ba yung first time sa aeroplano? Nabalitaan nyo yung nangyari sa India. Ano yun? A1171. Di ba? Isa lang naligtas. First time sa aeroplano, meron kang kaba, pero nakaupo ka doon. Hindi ka nagpapahalata, Sister Luisa. Pero ang prayer mo, Panginoon, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ano. Hindi mo naman kilala yung piloto, ba't ka nagtiwala sa kanya? Hindi mo naman siya nakita. Narinig mo lang yung boses niya. This is Captain, ganito ganyan. Hindi mo siya nakita, hindi mo siya kilala kung sino siya. Pero nagtitiwala ka. Nagtitiwala ka na hindi naman siguro itong magiging piloto kung hindi nakapasa. Pero kung narinig mo ron, this is your Captain, Laureano Pineda. Brother Larry yun
Baka lalo kang kabahan. Alam ko, adventure na dinadrive nung bakit? Ba't tanong pa, nili pa rin niya? Baka di ka mapanatag. Diba? Alam natin si Kristo yung ating kapitan. Alam natin siya yung ating Panginoon. Hindi natin siya nakita, pero narinig natin boses niya. This is your captain. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa unahan, pero nadudoon ka, di ba? Your trust is on that captain at doon sa aeroplano na yun. Panginoon, ingatan mo po ako ano ba nangyayari pa, please. Kung babagsak man ito, Panginoon, ako sana maligtas. Makasarili. Di ba, Panginoon, may plano pa ako. Nandun ka eh. Hindi mo alam eh, kung ano mangyayari eh. Pero yung mga moment na yun, nagiging aware ka, nagiging kising ka. Mga kapatid, ang mundong ito, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam kung anong bukas. Merong tipping point na tinatawag. Hindi natin alam kung anong meron sa inaharap. Hindi natin alam kung ano ang tension between China and US, Taiwan, kung anong mangyayari dyan. Diba? But we trust the Lord. Diba? Nagtitiwala tayo sa Kanya. Kinakailangan lamang sa panahon natin ngayon, ano? Kailangan natin soak in prayer, be filled with the Holy Spirit, mapuspos tayo ng Espiritu Santo, at manatili tayong lumakad sa Kanyang salita. Tayong natin tumayo.